how to revive acidic and unproductive soil. Kasi usually, pag masyado nang bugbog yung ating lupa at naging acidic na, maraming mga nutrients ang hindi na nagiging available. Kahit na bombahin mo pa ng abono yan, merong mga particular na mga nutrients na hindi nagiging available sa lupa, so hindi makukuha ng halaman. Kaya minsan, sayang lang yung ating abono ng abono, wala pa lang pupuntahan yung ating abono. Tama po ba, Sir William? Yes po, yes sir. Sir, kaya nga po, few years back, ang unang interview nyo sa akin, di ba ang topic rin natin, ito rin po, soil rehabilitation. Nung isang araw, nag-message kayo sa akin na kung pwede ako interviewin, kung anong gusto kong topic. Ito pa rin uli ang palagi ko inano. Dahil tayo sa agrikultura, kailangan magsimula tayo, magkaroon tayo ng malusog na lupa. Yan ang number one nating na kailangan gawin ng magsasakang Pilipino. Katulad natin tao, palagi ko sinasabi, ang lupa, pareho ng tao yan. Sabi nga sa Biblia, tayo, ang tao nagmula sa lupa, ginawa ng poong may kapal. So, kung tayo ay may sakit, makakatrabaho ba tayo ng maayos? Hindi po. So, ganun din ang lupa. Kaya yun ang pala. And, nakasulat na nga ako ng ilang beses na sulat mula panahon pa ni Presidente Duterte at ngayon kay President Bongbong Marcos. Pina-receive ko sa Malacanang, nagre-request ako ng full soil rehabilitation program. Yung soil rejuvenation. Yan ang pinakamahalaga nating gawin muna. Kaya dapat yun ang i-educate natin sa mga magsasaka, yung kahalagahan ng may isang neutral o malusog na lupa. So yan ang gusto kong i-share po sa inyo. Sige po. Meron po bang pag-asa na mai-rehab pa yung mga lupa? Yes. Ang sabi nila ng mga experts, the only way to rehab the soil, ang isa is ipahinga muna daw ang lupa. Ngunit kung ipahinga ang lupa, ano ang kikitain ng mga magsasaka? Tama po. Anong income nila? Ang isa naman daw ay let's go organic. Mag-organic daw po para mabuhay uli ang lupa. Ngunit bakit hindi ito acceptable sa mga farmers? Kasi daw po kapag mag-organic tayo, sabi ng mga eksperto, usually it takes 5 years. Sometimes up to 10 years, bago maibalik ang soil neutrality, ma-rehabilitate ang lupa. Ang mga farmers natin, walang ganun or panahon maghintay ng 5 taon. But we are very happy and we have proven it already sa maraming gumagamit ng combustion ash namin. Sila mismo ang nagpo-post sa Facebook account nila na ang lupa nila nare-rehabilitate. We always say that it will be rehabilitated within 1 crop season. Pero ang testimonies ng mga gumagamit, sa loob lang ng 1 month, nare-rehabilitate na yung lupa. Nung chine-check nila yung pH ng lupa nila, tumataas po. So, yun po. So, kaya nga, yun ang iano namin. That's why many farmers, they are claiming, marami nga mga videos testimonies, they always say sa mga testimonies, thank you, combustion ash. Thank you, Mr. William C. Okay. So, Sir William, ilang taon na po sa merkado yung inyong produkto na combustion ash fertilizer? About 6 or 7 years. 6 to 7 years, pero yung unang 1 year ay sa pag-legalize ng combustion ash. Yun sa ano ng papeles sa FTA. Kanina nga po sa group natin, may nagtanong sa akin. Kasi pinost ko yung FTA Certificate of Product Registration natin. Tinanong niya kung gaano katagal daw ang process. Sabi ko, ang process is usually it takes 1 year. Kasi ang matagal po yung efficacy trial use permit na kailangan may isang researcher na gagawa ng actual na testing sa lupa. Yun ang matagal.
So, ang combustion ash, ang nag-test ay Central Luzon State University, CLSU. Okay, so sabi niyo po, marami ng mga magagandang testimonies tungkol sa produkto na ito. Ibig sabihin po ba nun, talagang paulit-ulit po gumagamit sila ng produkto na CAF? Yes, patuloy-tuloy po. Pero we recommend na kapag healthy na ang soil, you can reduce the usage. Kasi pag malusog na ang lupa, marami ng nutrients na titira sa lupa na naa-absorb ng lupa. Kaya hindi na kailangan ng maraming quantity na paggamit. Ano pong definition niyo, Sir William, ng malusog na po yung lupa? Malusog ang lupa kasi ayon sa siyensya, karamihan ng tanim dapat nasa 5.5 to 6.5. Kasi hindi naman lahat ng tanim kailangan neutral. May mga tanim na kailangan din mas bagay sa mga konting acidic na lupa. Kaya may mga 5.5 pwede na po. Kasi po, pag pH na 7, yan po ang neutral. Then, kapag lower than 7 is acidic. Higher than 7 is alkaline. Opo. Okay, so para po sa kaalaman ng mga viewers natin, doon po sinusukat yung acidity or basicity ng ng lupa natin. Yung 7, yun yung neutral. So anything na lower than 7, consider just semi-acidic, acidic, something like that. So yung basic naman, pataas naman yun, yung alkaline. So sinasabi natin, 5.5 to 6.5, karamihan ng tanim, pwede na yan, malusog na yung lupa, na pwede na ma-absorb yung mga nutrients ng lupa, ma-absorb na ng halaman. Yes po, depende po sa itatanim. Kasi pag sa ibang tanim, pag yung 5.5 acidic, hindi pwede yan. Sa iba naman tanim, 5.5, okay na. Pag ibang tanim, kunwari 7 yan, ay hindi pwede. Kasi mas nababagay siya sa konting acidic na lupa. Kaya depende po yan sa itatanim natin. Okay. Sa mga viewers po natin, hindi po tayo nandito para lang basta mag-promote ng basta-basta na produkto, Kasi ako mismo po nakita ko yung kagandahan nitong CAF na ito nung ako ay farming din sa Pilipinas, Kahit dun sa aming backyard, sinubukan ko yan, na talagang medyo acidic yung lupa doon. So in the span of ilang linggo lang talaga, makita mo na pag sinukat mo, yung pH niya, tumataas talaga. Tumataas yung pH niya. So, ibig sabihin, yung lupa mo is nagiging towards dun sa magiging neutral siya, papunta ng alkaline siya. So ako mismo, naniniwala ako, kaya binalikan ko si Sir William. Although, hindi naman niya ako binabayaran. Hindi ko niya ako binabayaran. Hindi ko naman sisingilin. So sabi nga po natin, tiwala po. Kaya nga po kanina, yun ang napag-usapan natin kanina bago tayo nag-on air. Believe po ako sa inyo. Hindi katulad sa ibang mga vlogger, binabayaran just to promote the product. Kaya dyan ako saludo po talaga sa inyo. I'm happy we are sharing the same advocacy. Kayo po, ako, at si Marcelo Espiritu. We are sharing the same advocacy na matulungan natin ang magsasakang Pilipino. Okay. Kasi po, maningil na po ako doon, nagiging bias na po ako naningil na ako. So, diretso na po tayo, Sir William, doon sa inyong combustion ash fertilizer. Although, sabi nga ninyo, mga 5 to 6 years na ito sa market, pero until now, hindi pa rin talaga kilala ito ng mga ibang farmers natin, karamihan ng mga farmers. Although, narinig nila, pero ang comment ng iba, ito, sabi nila, mahal naman yung produkto. Mahal naman daw yung produkto. Pero siguro, yung malaman is, paano ba nila talaga magagamit yung produkto, ano yung capability ng produkto para maging profitable yung kanilang pagsasaka. Yes, ang problem kasi, sorry po for my words, most of Filipinos kasi is judgmental. Okay? Marinig nila yung price mahal. Pero hindi nila inaalam naman yung quantity ng gagamitin. Just like the other day, galing ako sa Nueva Ecija, nag-post ako sa Facebook, yung seminar ko sa mga farmers.
Sabi nila ang nagagastos nila sa isang hektarya ng palayan sa mga fertilizer lang po. Nagagastos nila is about 15 to 25,000 pesos sa mga inputs ng fertilizer pa lang. Pero with our combustion ash, mahal nga siya, pero ang total na magagastos lang nyo po, nasa 12 to 14,000 pesos lang po. So, mahal nga kami, pero yung overall total cost, mababa. Kaya yun po, kaya nagugulat sila. Sabi nila, ay, kung tutusin sir, hindi pala mahal. Sabi nila, yun nga po eh. Katulad ng we are sharing the same advocacy. Ang sabi namin, ang labanan ngayon sa agrikultura, hindi pataasan ang ani. Mataas ang ani mo, kung malaki rin ang gastos mo, useless. Di ba po? So ang dapat ngayon, we lower the production cost and increase the production para lumaki ang profit ng isang farmer. Tama po. Gagamit nga po kayo ng murang fertilizer, pero kung konti lang naman aanihin mo, edi useless din po. Kaya ang mahalaga ngayon to lower the production cost, to increase the production. Yan po ang nagagawa ng product namin na combustion ash. And that is our advocacy po. Okay, sige po Sir William, para po mas maintindihan nila kung ano talaga itong combustion ash, ano? Tingnan po natin yung inyong pinipare na ilang mga slides para makita nila. Okay, yan po ang mahalaga po. So, ito po ay it was taken down from Google. Ito ang resulta ng mga pagsusuri ng mga eksperto sa buong mundo, pati sa Pilipinas. Pag ang lupa daw po ay malusog, may pH na 7. Ang fertilizer wasted ay 0. Ibig sabihin kung ano ang nilagay nating abono, yung mga sustansya, ina-absorb ng lupa. So, ibig sabihin, busog ang lupa. Ngunit kapag tingnan nyo po, kapag ang lupa daw po ay medyo acidic, nasa 6 na ang pH, fertilizer wasted is nasa 19% mahigit. So, ibig sabihin ko na rin, naglagay kayo ng 100 kilo. Yung pala 80 kilos lang ang kinain na lang ng lupa. Yung 20 kilos, hindi na na-absorb ng lupa. Tingnan nyo yung chart. Example, tingnan mo nyo ang grabe. Pag may pH po kayong 4.5, fertilizer wasted 71%, ibig sabihin mahigit pa sa kalahati. At ayon sa Philippine Statistics Authority, more than 95% of Philippine agricultural land ay acidic na. Hindi lang daw acidic, sobrang acidic na. Nasa pH na 5 at saka 4.5 na daw po. See? So palagi ko ina-explain, ang lupa katulad ng tao. Katulad natin, for example, may sakit tayo. Nakumbida tayo sa isang event, kasalan, piyesta, or what. Masagana ang pagkain, ang sasarap. Makakain ba tayo ng marami? Hindi po, di ba? Kahit masarap yung pagkain, hindi makain natin. Wala tayong appetite. Ayaw tanggapin ng sikmura natin. So, ganun din ang lupa. Kapag may sakit ang lupa, kahit anong lagay mo ng abono, marami ang nasasayang. So, kaya sana, yan ang ng mga magsasaka natin. Yung kahalagahan ng pH, yung kahalagahan ng neutrality ng lupa. Kaya yan ang paulit-ulit kong tinuturo sa mga magsasaka natin tuwing ako ang nagse-seminar. Sana may matutunan po kayo dyan sa chart na yan po. Yan makikita nyo sa Google, hindi ko po gawa yan, hindi gawa ng company ko po yan. Maraming salamat po. Tama po yan, may basis po talaga yan, scientifically, ano. Tsaka yung, actually, may mga nabibili po ngayon dyan sa merkado na napakamura lang ng mga pH meter, mga soil pH tester. Yes po, yes po.
Parang meron po yata 300 pesos, 400 pesos eh. 300, meron pa pong 200 plus lang. At Ayun, pag yun hindi digital, meron nga 100 plus lang. Yung parang analog na pH meter, 100 plus lang po. Pag yung digital, nasa 200 plus, 300 plus po. Isipin mo, 200 plus, meron ka ng indication ano, kung ano ba talaga nangyayari sa lupa mo. Kung yung pH ba niya, acidic na ba siya o okay pa. So yun po, ano, yung simpleng ano lang yan, simpleng gadget lang yun, pH, ano, soil pH meter. Or pH meter. Yan. Okay, tapos Sir William, ano po itong inyong nakalagay dito? Yes, yan din palagi ko sinasabi sa aking Facebook account at seminar. Kapag ang farmers, it's mas mabuti, tingnan nyo kung ang produkto ay may CPR, Certificate of Product Registration. Ibig po sabihin, approved na, legal na po sa Pilipinas. Dahil doon po nakalagay yung guaranteed analysis. Ibig sabihin, ginagarantiyan ng gobyerno na eto may ilang phosphorus, may ilang potassium. Kasi any company can claim na ang nitrogen ko, ang phosphorus ko, ganito kataas. Ano ang proof nila na totoo yung sinasabi? Kaya this will prove na totoo ang mga clinic claims nila po. So nandyan po nakalagay, may yung ilang percentage ng combustion as ng phosphorus, potassium, at saka yung mga, yun din lang sasabihin ko po, karamihan sa ating magsasaka, nasanay lang po doon sa macronutrients na yung tinatawag na NPK. Pero hindi nila alam na mahalaga din po yung mga secondary elements. Katulad ng calcium, katulad ng magnesium, ng sulfur. At yung iba pang micronutrients, manganese, silica, molybdenum, iron, yung mga ganyan po, etc. po, na mga micronutrients. Tuwing nagse-seminar nga ako, pag nababanggit ko mga to, yung mga magsasaka nagtataka, lalo sa mga provinces, especially sa Visayas and Mindanao, nagugulat sila. Sir, ano yung mga binabanggit mong magnesium, manganese, boron, zinc? Ano ba mga yan? Bakit hindi namin alam? Bakit kapag bumibili kami ng fertilizer, puro NPK lang? Kaya dapat doon din mabago ang pag-iisip ng ating mga magsasakang Pilipino. Yung kahalagahan ng mga secondary elements at mga micronutrients. Okay. Na hindi NPK lang ang kailangan ng lupa. So, ito po, Sir William, National Distributor, WRM. Di po ba marami kayong mga distributor all over the country? Yes, may mga distributors po kami. Then right now, we are open. Binabaan ko na ang requirement maging dealership kasi marami na nakagamit ng combustion ash. Ang suggestion nila sa akin, sir, mahirap kasi pag nag-order kami nanggagaling pa sa iyo sa Manila. At kapag pinapadala ko sa mga cargoes, katulad ng Mindanao, minsan umaabot ng 2 weeks bago dumating. Kaya marami nagre-request sa akin na sana dumami ang mga dealers ko. Kaya nag-post ako sa Facebook, especially sa mga OFWs, if they want to be a dealer, kung gusto nila umuwi na lang sa Pilipinas at magnegosyo. Ang dealership ko ngayon, nasa less than 100,000 lang po. So, yes. Yan ang ano ko. Kaya kung meron may mga gusto mag-dealer, you can contact me at makakaasa kayo na hindi to katulad ng ibang product na sobra rami nagbebenta, so sobra ang competition. So dito, dahil ako ang authorized importer, sole distributor, kaya nililimit ko lang din ang dealership ko. Ayaw ko yung sobra rami mag-aaway-away. Katulad nga kanina lang sa chat natin, nag-aaway-away na. Kaka-create lang ng chat group na yung kahapon eh. Nag-aaway na agad. Anyway, huwag tayo dun sa mga negative. Dun tayo sa mga good vibes, Sir Will.
So nandiyan meron din po kami na FPA na nakalagay na importer. So this is a proof na ini-import talaga namin. Kasi marami din mga basher nagsasabi, hindi raw totoo imported to from Japan. Because combustion ash is manufactured from Japan. Sila lang ang yung kumpanya ng Ngokukosan, sila lang ang nagmamanufacture ng combustion ash na gawa sa chicken manure sa buong mundo. Trade secret nila yun. And we are already in negotiation in Japan. Ang plano ko, magbukas ng planta dito sa Pilipinas. Pag nagbukas dito ng planta sa Pilipinas, kaya pa namin ibaba lalo ang presyo ng combustion ash. Okay, Sir William, ito. Maganda rin itong komento niya, no? Hindi ko lang alam kung posible, no? Ito, kayo na pong, nababasa niyo po ba? Pasensya na po. Pag maliit, hindi ko masyadong mabasa dahil may katarak po. Ako po mababasa. Sabi po niya kay Ricardo, pwede po siguro ituro, sir, kung paano ang paggawa. Sabi niyo, gawa yan sa ipot ng manok. So, mas makakatulong po kayo sa nagkikahos na farming industry sa Pinas. Okay. So, yun ang masasabi ko. Ang combustion ash ay mula sa chicken manure na dumaan ng proseso, sinunog sa init na 800 to 1,000 degrees. Ang problem, yung boiler, yung init. Isang ganong makina nagkakahalaga ng ilan milyones. Siyempre, yung makakaproduce ng init na 800 to 1,000 degrees Celsius. At saka ang Japan, hindi lang 800, may technology sila kaya nga sila ang nakakagawa lang ng combustion ash. Maaring ilang minutes, 800. Pagkaraan ng ilang minutes, magiging 1,000. Ilang minutes, 900. Kaya technology nila yun. Pero nakausap ko na sila. I'm planning to fly to Japan and to negotiate with them and to build the manufacturing plant here in the Philippines. Dahil ang combustion ash, ginagawa ng isang kumpanya ng Ngokukosan from Fukuoka, Japan. Pero meron na silang pangalawang planta ngayon ng Ngokukosan, Cambodia. May planta na sila ngayon sa Cambodia. At ang plano namin, ang pangatlong planta ng Ngokukosan, Philippines. Kita nyo ang Cambodia ngayon dahil nagbukas ng planta doon. Napakalakas. Ang tawag sa Cambodia is miracle fertilizer. Cambodia right now, malakas na ang export nila. Cambodia right now, na-overtake na nila ang Thailand at Vietnam na sa mga rice exporting country. Wala po alam natin dati. Hindi, wala po sa Pilipinas. Number 1 yung po mundo, hindi po ba? Opo, ngayon kinakausap ako ng gobyerno natin kung pwede ba daw technology transfer gawin ng PPP, private public partnership. Interesado ngayon para makatulong sa magsasakang Pilipino. We can lower down the price because ang projection ko, combustion ash, when we started 6 to 7 years ago, it cost 3,600 to 3,900 per bag. Kaya nga marami nagsasabi mahal. Ngunit sinasabi ko, yung mga client ko na few years back, until now, 5 years na, nagre-repeat order sila. So kung hindi bumaba ang gastos nila, hindi nadagdagan ng ani nila, bakit nagre-repeat order sila? Already for 5-6 years. Pangalawa, kaya natutuwa sila ngayon, we have lowered our price right now to 3,000 to 3,200 ngayon. Ngunit ako naggagarantiya, nag-usap na kami ng Japan. If we can build the manufacturing plant in the Philippines, I can guarantee the price can be lowered to 2,000 or 2,500. The maximum. Kasi una, mababa ang labor cost natin dito eh. Masisave din namin yung transportation cost
sending from Japan to Philippines. Opo. Okay. Pero kung talaga naman po talaga na napakaganda ng produkto, no? Ang farmer naman po, sa totoo lang, willing po siyang gumastos eh. Willing po siyang gumastos. Yung nga pong napakamamahal ng mga insecticide, bibili niya yan eh. Basta alam lang niya na may pakinabang siya eh. What more, itong ating hindi po ba? Itong inyong produkto na combustion ash. Well, anyway, para po siguro na ilabas na po natin yung ating secret guest. Siguro para mas maliwanagan din yung mga farmer natin. Ano ba talaga itong combustion ash at kung ano yung experience niya, no? So ito po yung ating kaibigan na talaga namang may puso rin na para sa mga farmer, pagtulong sa mga farmer. So idadagdag ko na po siya sa ating stage. Nandiyan na po siguro si Kamarse, yung ating partner sa ating show na Vegetalk every Saturday. Kamarse, pwede na po niyong unmute yung inyong microphone at kung po pwede po ay ipakita na po ninyo ang inyong video. Kamarse, diyan po ba kayo? Wala na naman yata yung kanyang connection. Minsan nawawalang connection ni Kamarse eh. Anyway, while waiting for Kamarse, Sir William, ano po ba yung inyong promo na sinasabi niyo po na para sa mga viewers po natin? Because etong Mayo sa Pilipinas ay Farmers Month. Okay. Tinuturing tong buwan ng magsasaka. So bilang suporta ko at ng kumpanya ko sa mga magsasakang Pilipino, ang SRP namin po ngayon is, depende kasi sa location eh. Siyempre may mga transportation cost. Ang SRP namin nasa 3,000 to 3,200. Ngayon, I am offering sa mga nakikinig ngayon na kapag nag-order ng combustion ash, I'm offering a 20% discount. So kung 3,000, 20%, so magiging 2,400. So okay lang sa akin na wala na lang kaming kitain ngayon. Kaya alam ng mga clients ko dati na may promo kami ngayon. So kaya yung mga clients ko na ilang taon na nagre-repeat order po ngayon. Kaya nga sabi ko, kung namamahalan sila, hindi tumaas ang ani nila, hindi sila nagre-repeat order. So, ito po ang i-offer namin promo, magkaroon ng 20% discount na magiging 2,400 lang. So, nasa inyo po kung ibibigay nyo po ang tiwala nyo po sa akin at sa company ko. Katulad ng mga seminars ko, nung pumunta ako the other day sa Gimba, Nueva Ecija, kasi mag-i-start po doon yung documented demo farm namin. Okay? So, in cooperation with a government agency, hindi ko muna banggitin. Okay? Kung yan ang request nila sa amin. So, maraming farmers nagtanong sa akin, Sir, marami na nag-seminar dito. Bakit ang mga nagse-seminar puro technicians or supervisor or manager? Ito lang po ang incident na encounter namin na ang nagsasalita, nagtuturo mismo ay presidente, CEO ng kumpanya. Sabi ko po, gusto ko po kasi ako ang magsabi. Kasi maraming kumpanya, ting babalik uli. Marami reklamo ang farmers. Kapag nagreklamo doon sa technician, anong isasagot ng technician? Sir, pasensya na, order lang sa amin to ng kumpanya. Ito ang sabihin namin. Okay. So, yun lang. Ang sa akin, palagi ko sinasabi, ako ang nagsasabi. So, kung may reklamo kayo, sa akin kayo magreklamo. Hindi sa mga technicians ko. Hindi sa mga tao ko. Sabi ko, dahil ang mga sinasabi lang namin ay totoo. Walang exaggeration, walang panloloko. So, ganun po. So, kaya katulad nitong Sabado, I'm going to fly to Palawan.
May invitation doon sa akin ang dealer ko sa Brooks Point. Magse-seminar ako sa Brooks Point. Mga 4 days ako doon. So kung meron po nakikinig dito na taga Palawan, ipopost ko sa Facebook ko yung mga schedules at locations. Pwede po kayo umattend at makinig po. Okay, so nandito na po. Tama po, nandito na po yung ating kaibigan. Kamarse is in the house. Kamarse, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Kamarse. Magandang umaga, sir. Magandang umaga po. Magandang umaga po, sir. Okay, so pinag-uusapan namin ngayon ni Sir William yung tungkol dun sa benepisyo na makukuha dito sa combustion ash, ano? Kasi nga, maraming satisfied na grower, no, na farmer, pero yung iba, kinukomento nila, mahal daw. Eh, sabi nga natin, no, sinasabi kanina ni Sir William, di ba rin mahal yung isang abono mo, yung fertilizer mo, no? Basta naman, in the end, kita ka pa rin kasi yung overall na cost of production mo, mababa pa rin. Mababa pa rin. Although, per bag basis, kukumpara mo sa ibang bag ng fertilizer, talagang mas mahal siya. Pero yung total cost of production, sa suma total daw, mas mura siya. So, mas maganda yung iyong profitability. Ano po masasabi niyo? Tama naman po yan, Sir Mike. Ang kagandahan dito sa paggamit ng pinopromote ni Sir William, yung improvement ng soil health. Kasi yun yung pangunahing problema ngayon. Ngayon, hindi ba, ginagawa na rin ng Department of Agriculture, finofocus na rin nila, we have to improve the health of the soil that we are using. Kasi yun yung magiging dahilan, yun yung magti-trigger ng magandang productivity ng lupa. Kasi baliktad na ngayon maasim. Kung normal condition, ang ratio ng beneficial at non-beneficial microorganism. Mataas ang beneficial, bagsak ang kakaunti lang ang non-beneficial. Pero dahil pumangit na yung kondisyon ng lupa mo, nagbaliktad. Ang marami ngayon, non-beneficial, kakaunti na yung beneficial. So, mapapansin nyo ngayon, sir, sasabihin nyo, sir, bakit noong mga 5-10 years ago, hindi ako nagkakaroon ng mga soil-borne disease? Ano yung naging dahilan? Yan, senyalis na yan, dahil nga po, deteriorating na yung soil health natin. So, it's about time na bigyang pansin natin yan. Kasi kung hindi po natin yan bibigyan ng pansin, ang mangyayari dyan, instead na makita mo na gaganda yung productivity mo, pabulusok pababa yan, sir. Kahit sabihin mo, lagyan mo ng maraming abono, hindi kayo magtatagumpay na mapataas yung pag-ani kapag may sakit yung lupa natin. Yan po, sir. Kayo po ba naobserbahan niyo na po ba yung talagang aktual na epekto ng CAF ni Sir William Kamarse? Opo, na-obserbahan ko na po yan. Kaya nga po ngayon din, meron kaming ginagawang documentation para makita nila. Meron na iba't ibang crops, palay, gulay, mais, nandun yun. Merong tumatakbo na ngayon, kukuha na namin ng data. Gagawa kami ng isang presentation. Siguro, mas maganda, sir, isang episode papakita namin. I-compare namin yan doon sa hindi ginamitan nitong combustion as fertilizer, ginamitan ng combustion as fertilizer. Malapit na po yun, sir, matapos. Yung lalo na yung sa gulay. Yung dahil nga meron tayong kakulangan pa sa tubig, wala pa sa season, yung palay, nakapagtanim pa lang sila sa seedbed, pero yung transplanting will be in around 20 days. So yun, imo-monitor natin yun, papakita din natin, sir, yun na sa paggamit ng combustion as fertilizer, ito yung nakikita naming or makikita ninyong improvement dun sa kanyang mga nakatanim. Yan po, sir. So talagang, Kamarse, sa inyo pong ito, huling question ko na ito para sa inyo, no? Okay. May recommenda nyo ba talaga yung CAF na ito? Based sa iyong na-observahan? Tatanungin mo, sir. Opo, sir. Sa tagal ko po na sasaliksik, nagbibigay tulong sa farmer, dito ko nakita na yung sinasabi kanina ni Sir William na yung mga bono, yung mga sustansyang kailangan natin, nandito na po. Hindi lang po yung sustansya nandoon, no? Meron ding malaking pansin or malaking tulong na ibinibigay itong abono na to para mapaayos po yung tinatawag nating kalusugan ng ating halaman, pagkain ng mga beneficial microorganism kasi yun yung kailangan nating padamihin sa ngayon. Makikita din po ninyo yung epekto niyan, kumbaga, sa paghaba ng ugat, tindig ng halaman mo, pagbulaklak, pagbunga, iwas sa panlalaglag ng bulaklak at bunga. Siyempre, nandun na sir yung sinasabi nating suma total, improvement ng quality ng inyong mga aanihin. Okay.
So yun lang po, ang siguro gusto rin marinig ng mga viewers natin na si Kamar Siba ay talagang marirekomenda niya. So sabi niyo nga, marirekomenda ninyo. Actually ako rin, pwede ko marirekomenda kasi nasubukan ko din. No? Apo. O, kahit sabihin pa natin na ilang puno yung mga pinagtatanim ko dati, pero may epekto talaga siya. Okay, Kamar Sir, maraming salamat sa iyong oras. Kami na muna ni Sir William. Tayo po ay sa Sabado po tayo ulit para Q&A po sa mga kahit anong tanim. Tama po. Opo, see you Saturday, sir. Salamat po at magandang umaga. Salamat, Kamar Sir. O yan, so sa mga viewers natin, yung kaibigan natin na si Kamar Espiritu, siya na mismo nagsabi na talagang pwedeng Sir, gusto ko lang po idagdag na meron kaming sinisimulang programa ngayon sa Baguio, sa Benguet. Sa gulay and especially po sa strawberry. Marami po tayong listeners, sigurado ako, umaakyat ng Baguio. Opo naman. Opo. Kapag umakyat kayo ng Baguio, kapag meron nagsabi sa inyong organic strawberry, kalokohan yun. Hindi totoo yun. Isa sa expert doon, si Jefferson Laruan, yung may-ari ng Lily of the Valley Organic Farm. Ngayon, doon ang trials namin. Nag-uumpisa ang programa namin. Ang gusto ko po, we want to produce organic strawberry para lahat ng kakain na strawberry ay hindi makakasama sa kalusugan natin. So, I hope next year, kapag umakyat na po tayo ng Baguio at meron kayo narinig na may nagbebenta ng organic strawberry, so, totoo na po yun. So, yan ang programa namin ngayon using our combustion ash. So, it is also under the supervision of Kamar. Si Marcelo Espiritu nagsusupervise po doon na yun. Doon sa production. Kaya, Sir William, alam niyo naman po, yung mga farmers natin, kahit naman tayo, ganun din. To see is to believe. To see is to believe, So, saan po nila makikita yung mga ninyo, yung mga demonstration farm? Meron po ba? May mga activity po ba kayo na upcoming? Nakapost sa atin sa Facebook na yun nga po sa La Trinidad, kay Sir Jefferson, Lily of the Valley Organic Farm. At meron din po isa din sa La Trinidad doon sa farm na isang kooperatiba kay Ma'am Jumelin Buya. So, yun ang magiging documented namin demo farm na katulad ng binanggit kanina ni Sir Mike, magkakaroon kami ng report na documented na ito ginamitan ng combustion ash, ito hindi combustion ash, yung traditional, lalabas doon kung magkano ang nagastos at comparison ng dalawa at saka kung ilan ang inani. Kaya nga gagawin naming documented. No? Okay. So, kapag promo ninyo, Sir William, paano po sila mag-order? So, yung nga po, you send me your orders doon sa Facebook account ko, William DC. Then, yung Facebook account ko na lang po, doon po kayo mag-send sa messenger ko. So, ang sa akin po, mag-additional lang po tayo ng 100 to 150 pesos for the freight cost. Yung sa freight cost. So, 2.4 plus mga 150, 2.550. So, malaking savings pa rin yun, sa mga talagang users na ng Ang example ko lang po, kahit siya, katulad ng ginawang protocol ni Kamarsi, na ayon doon sa pagsusuri, pag-trial niya. Katulad ng gulay, karamihan ng gulay, isang puno ang ilalagay lang nyo. 2.5 grams ng combustion ash at saka 2.5 grams ng amino acid. Kalahating kutsarita lang. So, mahal nga siya pero napakatipid ng gamit. So, hindi rin po siya mahal kung matipid. Opo, yun nga. Kaya nga sabi ko nga po,
ang problem, karamihan ng farmers ay nagiging judgmental kaagad. Okay, so bago po sila maging judgmental, basahin ko lang po yung mga question tsaka mga comments dito. Ano? Si Jackie Chan. Uy, Jackie Chan ba talaga ito? Baka ano to ni Jet Li, ah. So, good morning, Jackie. So, ito po magandang tanong. Ano sabi niya? Si Edu, how to order po? Yes So, po. dun sa inyo, sa akin po mag-order, then I'm going to send it through tracking or through South Seas Cargo Forwarder because South Seas is my cargo forwarder for how many years already. At kung hindi naman nasasakop ng mga tracking or sa cargo forwarder, minsan pinapadala ko sa bus cargo. Katulad na mamaya, meron akong ipapadala sa Victory Liner, sabi nung client. Yung client, ilang years ko ng client yun, nag-repeat order uli. Okay. Ipapadala ko sa Urdaneta po. So, I can send it, opo. Okay po. So, ilang kilo daw po isang sako na combustion ash? 25 kilos lang po. Dahil may batas ang Japan na bawal sa Japan ang more than 25 kilos na packaging. Okay, so 25 kilos, 2,400 so, ngayong araw na ito. Ngayong umaga. So ito po si Sir William, si Rene Caro, 2 bag daw sa kanya. Yes po, si Sir Rene na nakaka-chat ko na po, sabi sa akin na mag-order nga po ng 2 bags. Okay. Tapos si Domingo, Sir William, ilang kilo po per bag? Sabi niya, ay na, 25 na nga. 25. Ito, so tumanong si Jackie. So ilang bags naman po or kilo ang gagamitin sa isang hektarya? So ito po ay depende sa gagamitin kung gulay, kung mais, or biga or palay kasi iba-iba ang nutritional na kailangan ng bawat tanim. Kung sa palay po, 2 bag ng combustion ash po. Paano po gagamitin yan? Broadcast. 3 application po. Sa isang crop season, 3 application. Ang total magagamit lang ay 2 bags to 2.5 bags. Opo. Hati-hatiin yun. Ibig sabihin. Opo. Can I share? Pwede ko i-share po sa messenger nyo po para ma-post natin po dito. Saglit lang po. Okay lang po ba? Sige po. Yes, palay daw kanya, tsaka veggie. Ito po isa, Sir William, order daw siya. Order po ako ng 6 na bag. Edwin from Haen, Nueva Ecija. Kilala niyo po ba ito si Edwin? So William, kung wala po, pwede nyo naman po yan na, na tingnan na lamang po nila dun sa, dun sa inyong Facebook account. Kung hindi nyo po makita. So William, dyan pa po ba kayo? May mga nagdidirect sabog, mayroong mga nagta-transplanting. Kaya 2 po sinend ko po diyan. Direct sabog at saka transplanting po. Okay. Nako, masyado pong maliit. Hindi po natin ito yung mapapakita. Hindi po. Iyan na lang po natin, Sir Williams. I-advise na lang po natin sila na punta po dun sa inyong Facebook, na tingnan Opo, i-message lang po nila ako, private message po. William D. Opo, ayun po, yung William DC, Tapos si Edwin, sabi nga po ni Edwin,
Order daw po siya ng 6 na bag from Hain Nueva Ecija. Okay po, paki-message na lang po ako. Send private message. Ayan. Opo, at baka makalimutan. Tapos si Ricardo, nagtanong ulit siya. Pwede po ba lagyan ng gulay kahit namumunga na? Example po, yung ampalaya. Ang sa amin, pwede pang lagyan. Basta wag lang yun nagbubunga na. So, kung nagbubunga na, kunwari sa gulay, pwede pa rin. Ang magiging purpose natin is para pahabain yung harvest time. Katulad ng meron akong client from Cebu, si Rune Medel, na sabi niya, naglagay siya ng combustion ash, gulat siya, mahigit na 1 taon, bumubunga pa rin. Yung talong niya? Opo, yung talong. May post siya. Ang ano lang, pagtiyagaan lang yung mag-backred. Kasi sa sobra rami na nagbibigay ng testimonya ng paggamit ng combustion ash. So, ang sa amin, sa palay lang po, diretsyo namin sinasabi, kapag nagbubuntis na ang palay, late na po, wag na po nyo lagyan. Kasi, palagi namin sinasabi, wag natin lokohin ang magsasaka natin. Pag sa iba yan, sasabihin, oo, pwede pa yan. Kasi para sales. Sa akin, hindi pwede sa akin yan. Wag natin lokohin ang magsasakang Pilipino. Kaya marami nagsasabi sa akin, nagbubuntis na palay. Sabi ko, sir, wag na po. Next crop season na lang kung gusto nyo po. Yan ang mahalaga. Dahil katulad ng palagi ko sinasabi sa inyo, Sir Mike, di ba? Maski kay Kamarcy. Ang advocacy ko, ang profit, pangalawa lang. Ang number 1 advocacy ko is to help the Filipino farmers. Okay. Okay. So, Sir William, hintayin po natin, na next time, ipopost natin yung, yung mga nakagamit, siguro maganda hingan natin sila ng video, Kasi yung mga farmer natin, siyempre gusto nilang gayahin yung mga ibang farmer na talagang satisfied at kung paano nila ginamit yung inyong combustion ash fertilizer. Yes. Banggitin ko din po na meron ako isang produkto pa. And I received a report the other day from Baguio. Siguro makikita nyo sa latest kong post sa Facebook. May project po ako ginagawa, yung isa kong product na called CBM, Complex Beneficial Microorganism. Na-decompose niya yung basura ng Baguio. Kausap ko si Mayor Magalong. Na-decompose niya in just 11 days. 11 days. Kasi karamihan ng decomposting aabot katulad ng ginagamit ng Baguio. Ang ginagamit nilang decomposting na umaabot ng 4 to 6 months. But I have a product. We have proven it in just 11 days. It was 11 days. Yes. May video kami doon kasama yung supervisor ng Irisan dump site. Yung dump site sa Baguio. Ang Irisan. Ako nga din Kasi tambakan nga doon. Nagulat sila nung in-spray namin within 2 hours na wala yung mabahong amoy nung Irisan dump site. Okay. Available po ba yan sa merkado? Yes, available and it is also registered. Ang CBM, pwede rin siyang gamitin foliar sa tanim, pwede rin siyang gamitin sa piggery, poultry. Yan ang mga gamit ng CBM. Anyway, next time po, ipakilala natin yan. Interesado ako doon sa mabilis na pag-decompose. Yes. Kaya nga, marami ngayong clients nagsisend message sa akin kasi gumagawa sila ng decomposting na para maging organic fertilizer. Ngayon, maraming LGU ngayon interested makipag-usap sa akin. Kasi alam naman natin ang problema sa Pilipinas ay basura. At ngayon, yung basura ngayon pwedeng gawing organic fertilizer pa. Okay, kaso ang problema yata hindi nagsesegregate ng mga Pilipino ng basura. Yun nga po. Ang Baguio, may segregation sila. Maganda ang policy nila sa segregation. So, yan ang kaya inaano namin ngayon.
So, marami nga nagsasabi sa akin, Sir, bakit mo pinipush ang CBM para sa basura? Magiging organic fertilizer. Di ba kontra yan sa negosyo mo, organic fertilizer sa'yo? Bakit ko daw pinopromote? Makaka-affect sa produkto ko. Sabi ko, yung decomposting na organic fertilizer, hindi naman siya makaka-produce ng mataas na nutrient content na katulad ng iba. Ang combustion ash, napakataas ng nutrient content. So, yung mga ganun, pwede nating gamitin para mabawasan ang gamit ng combustion ash. So, kapag nabawasan ang gamit ng combustion ash, hihina ang negosyo ko. Bakit daw pumapayag ako ganun? Sabi ko nga po paulit-ulit, second lang ang advocacy ko na kumita. Siyempre, kailangan ko kumita. Kung hindi, ano papasweldo ko sa mga tauhan ko? Ngunit ang number one advocacy ko, tulungan natin ang Filipino farmers dahil kaawa-awa na ang kalagayan ng mga Filipino farmers. Sa ibang bansa, mayayaman ang mga Filipino farmers. Bakit sa Pilipinas, hindi? Kaya kailangan natin tulungan sila. Kaya yun ang explanation ko. Kahit na makaka-apekto sa combustion ash sa akin, okay lang. Biruin nyo, kung meron kayo sa probinsya, mga basura nyo, mga garden waste nyo, mga vegetable waste nyo, pwede nyo gawing fertilizer. Okay. Okay, Sir William. So, maraming salamat po sa... Marami rin pong salamat sa opportunity binigay niyo po uli na ma-share natin sa mga magsasakang Pilipinas. Salamat po. Salamat din sa ating mga viewers. So, sa mga gusto pong mag-order ng with 20% discount na promo, punta lang po kayo. Message niyo po si Sir William DC sa kanyang Facebook account. Ano? And sa mga partners po natin, sa tingin ko, it's worth it na subukan po ninyo yung CAF ni Sir William. Ano? Huwag po natin basta tingnan yung presyo, tingnan po natin yung maidudulot ng kagandahan ng kanyang produkto. Okay, so ito pong programa natin, ang Vegito, kaya hindi po ito bayad. Ano? Wala po ng bayad sa atin. Dala mo po ay serbisyo publiko para sa ating magsasakang Pilipino. So yung mga judgmental po natin ng mga kaibigan dyan, medyo take muna po yung bibig natin, ano, tulong-tulong po tayo. At kung po pwede po, ano, huwag po yung puro pakabigay yung style natin, yung iba na puro anong makukuha. Hindi po. Kung ano pong may bibigay natin, may tutulong natin, mas marami po magpapasalamat sa atin at yung pati yung ating pong may kapal, ano, yung Panginoon Diyos natin, ay talagang mapapasalamatan din tayo. Okay, bago po tayo magtapos, ito yung sinasabi ni Sir William, humabol pa yung ating kaibigan, si Ronnie Midel. Ito, kaibigan natin ito, matagal ko nakasama yan eh. Good PM, Sir Mike and Sir William, user ako ng CAF. Maganda ang epekto sa talong. Ayan. Yes po, yan po yung kaninang binabanggit ko na taga Cebu. Mismo pumunta pa ako sa farm niya dati. Nakapunta na po ako sa farm ni Sir Ronnie Midel. Tama po. Eh, dati ko po kasamahan yan sa isang kumpanya. So matagal po kami nagsama niyan. Ronnie. Tawag namin Ronnie, hindi Ronnie. Pero niya Ronnie, pero Ronnie Midel. Siya po yung binanggit ko po kanina about sa talong. Kaya ngayon ang pala. Ronnie. Thank you po, Sir Rene. Sir Rene, hope magkita pa tayo uli. Pagpunta ko po uli dyan. Tama ko uli si Charles. Masipag po na tao yan. Ngayon, meron na rin siya sarili negosyo eh. Nagtatanim din siya at meron din siyang agricultural supply. Yes, may agricultural supply na po si Sir. Pati yung pamilya niya. Okay, Sir William, paalam na po tayo sa ating mga viewers and salamat po sa inyo. Okay, sir, last lang po kay Sir Ronnie Midel, pwede po. Sir Ronnie Midel, pupunta po ako sa Cebu, then pupuntahan ko po uli kayo. Kasi po, my combustion ash was invited ng Cebu Provincial Agricultural Office under the cooperation of DA Region 7. Magkakaroon po sila ng rice derby. Maraming company ang sasali at maglalabanan. I accepted the invitation ng Cebu. Sasali kami sa rice derby.
Dahil ilan na ang Rice Derby ang sinalihan ko and we top the competition. So ngayon, kaya Sir Rene, magkita po ulit tayo, kukontakin ko po kayo. Maraming salamat po.